Lahat tayo ay may mga bagay na pinakaaasam. Bagong karanasan, bagay na nais matikman, takot na dapat harapin, at mga lugar na nais tuklasin. Kaya naman, sa bidyong ito, gamit ang aking bisikleta, samahan niyo ako sa isang paglalakbay para lalong makilala ang sarili, para lalong makilala ang mundo, at pahalagahan ito. Pero bago ang lahat, ini-invite muna kita na mag-subscribe bilang suporta sa channel ko at mag-follow sa Kabaygang Facebook page. I-click lang ang link na nasa description ng bidyong ito. Ako nga pala si Wendell Kitisanan, ang inyong Kabaygang. Bago ako maghintay ng mga kasama sa labas ng bahay, inumpisahan ko ang araw ko sa paggising ng maaga para humigop ng mainit na Milo para hindi ako mahilo sa daan. So ayun mga kabaygang, hinihintay pa natin yung kasama natin. Usapan 4 o'clock. So na-late lang ng gising. At makalipas ang ilang minuto sa madilim na daan, inumpisahan naming maglakbay. Kasama ko nga pala sa bidyong ito sila Jerickson Alvarez at Roel Kiming. Ulan tila to, itong panahon na to, ano? Ulan tila. Umaga na. Kita na ang daan. At habang madilim pa ang paligid, ilang bayan at lugar naman ang aming nadaanan. Ito ay ang lugar ng Sison, Pusorobio, Binalonan at Asingan. At sa aming paglalakbay, isang tulay naman ang aming madadaanan. Ito ay ang tulay ng Narciso Ramos Bridge, o dating kilala bilang Asingan Santa Maria Bridge. Ito ay ang tulay na nag-uugnay sa lugar ng Asingan at Santa Maria sa lugar ng Pangasinan. Ito ay tumatawid sa ilog ng Agno. At ito ang pinakamahabang tulay sa buong Pangasinan at sa buong rehiyon ng Ilocos.
Ang tulay na ito ay ipinangalan sa mambabatas na Pilipino na si Narciso Ramos noong taong 2001. At ang boundary ng Asingan at Santa Maria ay ang gitnang bahagi ng tulay. Santa Maria na. Santa Maria. Doon tayo pupunta sa mga bundok na yon. May sea of clouds. Sana may mabutan pa tayo pag nasa taas na tayo ng bundok. Sana may mabutan tayong sea of clouds para mas maganda yung view. Habang tumatagal naman, ay unti-unti na rin nagpapakita si Haring Araw. At unti-unti rin naming nakita ang magandang kapaligiran. Mapapansin nyo din sa lugar na ito na basa ang daan. Sa kadahilanan nakatatapos lang ng malakas na ulan sa lugar na ito. Salamat na lang hindi kami inabutan ng malakas na ulan hanggang kami makarating sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Muna tayo dito. Diyan na plaza. San Nicolas. So ayan mga kabike gang, andito tayo ngayon sa San Nicolas. So magbe-breakfast muna tayo bago tayo umakyat ng San Nicolas. Konting picture, tapos kain muna, tapos ahon tayo. Ito ang bayan ng San Nicolas. Ang San Nicolas ay matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Pangasinan. Ito ang tanging bayan na nasa hangganan ng Nueva Vizcaya. At ang bayan ng San Nicolas ay nahahati sa 33 na mga barangay. At ang isa sa mga barangay na ito ay ang Mount Malico, kung saan doon tayo patungo. Hindi biro ang bulubunduking daan patungo dito, kaya naman minabuti namin na kumain muna. Para magkaroon kami ng sapat na lakas at ekstrang enerhiya. So ayun mga kabaigang, after natin kumain, ayan na yung bundok na aakyatin natin. So kung nakikita nyo, mataas-taas din. Diyan tayo aakyat. So medyo busog pa tayo. Malikot din yan. Morning po. Dito sa hilagang bahagi ng Pangasinan, ginawa itong bagong kalsada. Walang kapitan.
Pero bakit nga ba ginawa ang bagong kalsada? Gaano nga ba kaganda ang mga tanawing matatanaw dito? At bakit marami ang napapatigil pag nadaan sa bahagi ito ng Pangasinan Nueva Vizcaya Road? Matayo pa. O mas kilalang Villa Verde Road. May tatlo pang naka-reserve. Na patungo ng Mount Maliko at Santa Fe, Nueva Vizcaya. Sarap yan. Kaya naman, excited na akong ipakita sa inyo kung gaano kaganda itong kalsada. Ahon pala dito sa Maliko. Makalipas ang ilang minuto sa aming pagpadyak ay natanaw namin ang ilang magandang tanawin. Dahil sa ganda ng tanawin dito, mas gaganahan ka pang pumadyak sa bulubunduking kalsadang ito. Habang aabot ng mahigit 20 kilometers ng bagong kalsada ay madadaanan ang mga kabundukan ng Pangasinan at Nueva Vizcaya. Bagong kalsadang ito ay may lapad na pandalawang sasakyan lamang. At dahil nga bulubundukin, kalsadang ito, hindi mo mabilang ang mga kurbadang meron dito. At ang daang ito ay dinadagsa ng mga turista na nanggaling pa sa malalayong probinsya at sa lugar ng Metro Manila. At dahil nga sa hindi biro ang taas ng lugar na ito, kaya madalas nagkakaroon dito ng makapal na fog at pabugso-bugsong ulan. Mararamdaman mo rin dito ang malamig na temperatura. Tulad na lang nang salubungin kami ng malakas na hangin. Ang saya! Lakas ng hangin! Ang lakas ng hangin! Putik na yan! Grabe, nakakadala yung hangin dito. Hanggang dito lang ako kanina. Hanggang dito lang ako kanina.
Sama-sama sa pagtutulak. Walang iwanan kahit sa pagtulak. Uy, tinatrangkuhan. Ayun guys, ang hirap pumahon. Salubong kami sa hangin. Ang lakas ng hangin kasi. Sa isa namang parte ng kabundukan dito ay matatagpuan ang isang parke. Na naging popular na sa mga turista. Maliban kasi sa nagtataasang pine tree na meron dito, matatagpuan din dito ang isang tangke. Ginamit pa noong panahon ng World War II. May mahapon. Isa kasi ang lugar na ito sa mga naging kuta ng mga Hapon. Ganda ng kamera mo. Noong kasagsagan ng pandaigdigang digmaan. Dahil nga sa sungit ng panahon at wala na din kaming sapat na oras, minarapat namin na kumain muna bago kami umuwi. Sulit ang pagod at hirap. Habang kumakain ka, kaharap ang magandang tanawin. Hindi man namin narating ang dulo ng lugar na ito, natitiyak ko naman na meron kaming magandang lugar na babalikan. Kung nga pala ang inyong kabaigang na nagsasabing saan ka man dalhin ng iyong bisikleta, uuwi kang may natutunan. Hanggang sa muli, be safe! Sticker dito. Ay wala. May iba akong sticker hindi ko pala dala. Sige. Oo.